ko. Ate Nadine, sana hindi mo na lang sinalo ang parusa ni tatay sa akin. Namumula pa tuloy ang mga hampas sa'yo. Sa tingin mo ba talaga hayaan ko mangyari na ikaw ang tumanggap ng mga hampas na yon, ha? Alam mo naman na ayaw ni tatay na hindi nasusunod ang mga plano niya. Alam na alam kong bagay na yon. Para namang hindi ako sanay sa parusa niya. Kaya parang wala lang sa'yo? Naku, nandiyan na naman si tatay, ate. Bilis, umalis ka na. Mas mabuti siguro, ate, kung nandito ako para hindi ka na niya masaktan. Hoy, anong tinitingin-tingin ninyo, ha? Wala po. Naiintindihan mo na ba ang pagkakamali mo, ha? Opo, tay. Sa susunod na mangialam ka sa mga desisyon ko para sa pamilya, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Naintindihan mo ba? Opo. Baka gusto mong pati kapatid mo ay makatikim ng parusa. Hindi po, tay. Wag po. Kaya kung ganon, huwag mong hayaan na makarinig pa ako mula sa'yo ng pagtanggi tungkol sa responsibilidad mo. Ha? Tandaan mo, responsibilidad mong magdala ng dayo sa paupahan natin. Naiintindihan mo ba, Nadine? Opo. Bantayan mo rin yung kapatid mo. Tandaan mo, ayaw na ayaw kong sumusuway ka sa mga salita ko. Kayo. Si nanay po. Buntis ang nanay nyo. Kaya nararapat lang na ibigay ang kanyang mga kagustuhan. Hindi na nakakagulat kung palagi siyang gutom. Kaya palagi may pagkain sa bahay. Ikaw, Marco, hindi ka na batang musmos, ha? Huwag paglalaro sa gubat ang inaatupag mo. Sayang ang oras mo ron. Magsanay ka. Ako naman po, tay, ang pumapayag minsan sa kanya. Pinapayagan ko po siya pag nagpapaalam siya sa akin. Wala po siyang kasalanan. Sinabi ko ba sumagot ka sa akin, ha? Ang kailangan ko ay kasagutan ng kapatid mo, hindi ng sayo. Tay, aray! Tama na po! Hindi na po ako maglalaro sa bundok. Mabuti pa tong kapatid mo, marunong matakot at umintindi. Tay, huwag niyo na pong sasaktan si ate, ha? Hoy, Marco, huwag kang masyadong malambot. Mga katulad natin walang kinatatakutan, walang kahinaan. Isang kasalanan para sa lahi natin na magkaroon ng kahinaan, naintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba ako, Marco? Opo, tatay. Ay, makaalis na nga. Masyado ninyong pinanginginig ang kalamnan ko eh. Diyan na nga kayo. Ate, ayos ka lang ba? Ikaw, Marco, masakit ba ang sampal ni tatay? Hindi, ate, ayos lang ako. Kasi naman ikaw bakit ka pa kasi sumasagot sa kanya? Alam mong hindi ko kayang manahimik na lang at hayaan ang mga baluktot niyang paniniwala. Pero ate, matakot ka naman. Alam mo namang walang sinasanto si tatay, di ba? Lalo na ngayon, buntis si nanay. Kailangan mas marami siyang pagkain, di ba? Gusto mo bang mabuhay na lang tayo sa takot, Marco? Ayoko nang ganun. Paano naman ako, ate? Hindi ka takot, oo. Pero paano ako? Iwan mo ba ako mag-isa? Alam mong hindi ko magagawa sa'yo yan, Marco. Pues, sana simula ngayon, ate. Sundin mo na lang si tatay para sa ikabubuti natin. Ay, hindi mo kasi naiintindihan eh. Naiintindihan kita. Dahil kahit ako, ayoko na ng ginagawa natin. Ang kumain ng laman at pumatay dahil alam mong may mga kaibigan din akong tao. Kung ganun, bakit ayaw mo? Dahil mas mahalaga pa rin para sa akin ang pamilya natin, ate. Kahit alam mong mali? Kahit na mali. Kung ganun, wala ka rin palang pinagkaiba sa kanila, Marco. Halimaw ka rin. Ate, dahil mananatili kang bulag para lang hindi ka masaktan. Duwag ka! Mas gugustuhin ko maging duwag para lang maprotektahan ka! Marco, wala akong pakialam sa paniniwala mo, ate. Pero itong sa akin, desisyon ko to na maging bulag para lang sa kaligtasan natin. Hindi ako nakasagot sa sinabi sa akin ni Marco. Natulala ako dahil hindi ko akalain na ganun ang kanyang paniniwala. Ang nakababata kong kapatid na puno ng kapilyuhan ay alam kong may ganun ng klaseng paniniwala para sa kanyang sarili. Hindi ko na malayan na tumutulo na pala ang luha sa mga mata ko.
Mabilis ko yung pinunasan na agad nakita ng kapatid ko. Hinila niya ako at niyakap dahilan kung bakit mas lalo akong naiyak. Kinabukasan ay maaga akong nagising para maglinis ng bakuran. Naghilom na ang sugat ko na dulot ng mga hampas ni tatay gamit ang sanga ng bayabas. Mabuti na lang talaga ay likas sa amin ang mabilis na paghihilom ng sugat kapag nilalawayan. Natigilan ako nang makita si Marco na tumatakbo papalapit sa akin. Bakas ang pag-aalala sa mukha niya kaya hininto ko muna ang ginagawang pagdampot ng mga kalat sa bakuran. Ate! Ate! Oh, bakit? May problema ba? Bakit parang humahangos ka? Pinapatawag ka ni tatay, ate. Ha? Bakit daw? Hindi niya sinabi. Baka tungkol sa paupahan. Teka, nasan siya? Nasa bakuran natin na din. Nagpapatuka sila ni nanay ng mga alaga nating manok. Sige, pupunta na ako. Ate, ano sa tingin mong dahilan kung bakit ka pinapatawag ni tatay? Hindi naman yun mahirap hulaan eh. Tungkol sa paupahan din ba ang tingin mo? Alam mo naman na ganitong panahon tayo kumukuha ng dayo, di ba? Ay, ate, yan, dito na tayo. Yun na si tatay oh. Tay, pinapatawag niyo raw po ako. Oo, Nadine. Bakit po? Alam mo na ang gagawin mo, hindi ba? Saan po? Huwag mo kong simulan, Nadine. Hindi ko po talaga maintindihan kung anong ibig niyo sabihin, tay. Alam mong ganitong mga panahon tayo kumukuha ng mga ani, di ba? Ano nagmamaang-maangan ka at hindi mo alam ang bagay na ito? Hindi naman po sa ganon, tay. Pwes, yun ang dating sa akin. Pasensya na po. Minuulit ko. Alam mo ang gagawin mo, hindi ba? Lilinisin ko na po ang paupahan bago ako bumaba ng bayan para maghanap na po ng taong uupa. Yan. Mabuti naman at nagkakaliwanagan tayo. Pasensya na po. Ang gusto ko lang ay maayos ang taon na to. Lalo pa't buntis ang iyong ina. Madadagdagan na naman tayo. Gusto ko lang naman na tulungan mo ako sa pag-aalaga sa iyong ina at sa pag-aabiyad ng paupahan natin. Naiintindihan ko po, tay. Mabuti naman kung ganon. Kung ganyan ka ng ganyan wala tayong magiging problema. Tatay, ako po. Ano pong gagawin ko? Samahan mo na lang yung kapatid mo. Siguruhin mong walang gagawing aberya. Yun lang po, tatay. Bakit? Anong gusto mong gawin, ha? Wala naman po. Para nagbibiro lang naman po ako eh. Ay nako, sige na. Lumakad na kayo at nang maaga kayong makapag-ikot sa bayan. Marco, halika na. Ate, anong gagawin mo ngayon? Susundin mo si tatay? Ay, wala naman ako magagawa kung hindi yan sundin siya, di ba? Pero, hindi mo naman yun gusto, di ba? May magagawa pa ba tayo? Kahit hindi natin to gustuhin, wala tayong magagawa kung hindi ang sumunod sa utos. Tama ka sa sinabi mo kagabi. Kung wala tayong magagawa para sa ibang tao, mas mabuting intindihin na lang muna natin ang isa't isa. Pero ate, ayoko na po talaga ng ginagawa natin eh. Kaya naman nating mabuhay na laman lang ng hayop ang kinakain natin at hindi tao. Pero alam ko rin na hindi natin kaya si tatay. Kaya nga tayo napaalis sa kuta natin, hindi ba? Dahil masyado siyang maraming nakakaaway na kalahi natin. Sila nga walang nagawa kung hindi paalisin si tatay. Tayo pa kaya na hindi paggamay ang pagiging aswang? Pero hindi yun ang gusto ni tatay. Ate, hindi ganyan ang ate na din nakilala ko. Matapang siya at kayang labanan lahat ng takot. Ay, napatunayan kung wala tayong magagawa, kung mahina tayo. Hindi natin siya kaya, Marco. Pero ate, sa oras na umalis tayo dito, sa tingin mo ba mabubuhay tayo sa gubat? Maraming mababangis na hayop sa gubat na hindi natin kayang labanan lahat. Kung ganun, bakit di na lang natin sundin si tatay? Total, siya naman talaga palagi na nasusunod, di ba? Hanggat wala pa tayong lakas para lumaban para sa mga sarili natin, yun ang kailangan nating gawin. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko, Marco? Hindi ba? At yun ang sinabi mo sa akin kagabi?
Oo, ate, tama ka. O siya, bilisan mo na dyan nang makababa na tayo sa bayan at makahanap na ng uupas sa bahay. O sige, ate. Nang matapos naming ayusin ang kubo na pinauupahan namin, ay nagpaalam na kami ni Marco kila tatay para makababa ng kabundukan. Dahil utos naman niya ang gagawin namin, ay hindi kami nahirapang magpaalam. Ilang oras din kaming nag-ikot sa bayan. Maraming namimili kaya nahirapan kami ni Marco na humanap ng dayo. Habang ginagala ko ang paningin sa paligid, ay halos mapatumba ko dahil sa pagkakabunggo sa isang tao. Nang lingunin ko ay isang lalaki yon. May dalang maleta at mukhang bago sa baryo. Ay, nako, pasensya na ha. Hindi ko sinasadya. Oh, ate, ayos ka lang ba ha? Ayos lang ako, Marco. Ikaw, ayos ka lang ba? Pasensya na, hindi kasi ako tumitingin sa dinadaanan eh. Ay, nako, ako nga dapat mag-sorry eh. Ako yung malikot ang paningin at kung saan-saan gumagala. Mukhang bago ka rito sa lugar namin. May hinahanap ka ba? Oo. Ang totoo, naghahanap ako ng mauupahan. Teka, may alam ba kayo? Ako nga pala si Sian. Pasensya na at nahuli akong magpakilala. Ako po si Marco. Ang kasama ko si ate. Nadine ang pangalan niya. Uy, kuya. Kuya! Sorry. Pasensya na. Nagulat lang ako kasi ang ganda kasi. Ha? Hindi, wala. Mahimba nga tayo. May alam ba kayong paupahan? Ay, naku, kuya! Tamang-tama ka ng pinagtanungan! Ha, talaga? Bakit? May alam ba kayo? Oo, meron! Kaso, akit tayo ng bundok. Meron kaming pinapaupahan na kubo na malapit lang din sa bahay namin. Ha? Sa bundok? Oo, bundok! Huwag ka mag-alala, kuya. Mura ang upa ron at saka safe ka. Talaga? Aba, si kuya. Mukhang di naniniwala. Ate, ikaw nga ang kumausap. Teka, totoo nga ba yun, ha? Oo, totoo yun. Kaso, medyo malayo ang paupahan namin. Nasa taas pa kasi ng bundok. Ay naku, walang problema yun. At sanay naman ako sa hiking eh. Ay naku, kuya. Tamang-tama talaga sa yung lugar namin. Hindi ba, ate? Oo, tamang-tama nga. Kuya? Gusto mo bang sumama sa amin? Tingnan mo yung paupahan namin. Pwede ba talaga? Hindi ba yun nakakahiya o nakakabala sa inyo? Naku, hindi. Ano, ate? Hindi ba? Uy, ate! Huwag kang mahiya. Ayos lang yun. Mabait naman sila nanay at tatay eh. Buti na lang. Ganun ba? Oo naman. Matutuwa pa nga mga yun at may nauwi kaming... tara na. Kung sasama ka, tara na. Halika na. Sige. Ay nako, ang tagal ko na rin hindi nakakaakyat ng bundok. Kaya medyo excited ako eh. Alam mo kuya, mahangin at mapuno ang bundok kung saan kami nakatira. Sigurado ako matutuwa ka. Talaga? Oo nga. Bakit ba hindi ka naniniwala kapag ako nagsasabi, ha? Mukha ka raw kasing palabiro. Oy, ate, hindi Uy, wala akong sinabing ganyan ha. Okay lang yan. Patatawarin kita, kuya. Magdahan-dahan kayo sa pag-akyat, ha? Masyadong matarik dyan. Para namang hindi ako sanay sa daan na to, ate. Ikaw ba ang sinasabihan ko, ha? Medyo mahirap ngang marating yung lugar ninyo, no? Malayo pa ba? Medyo, kuya. Pagod ka na, no? Kaya mo pa ba? Gusto mong magpahinga muna? Ang dami mo rin kasing bit-bit eh. Kuya, gusto mo bang tulungan kita dyan, ha? Ay, naku, hindi na. Kaya ko na to, no? Sigurado ka na kaya mo yan? Hingal na hingal ka na? Hindi ha, ayos lang ako. Ikaw talaga, kaya ko na to. Hindi mo ba kailangan magpahinga, Sian? Ha? Malayo pa ba? Malapit na rin. Konting tiis na lang. Di sa inyo na ako magpapahinga. Baka gabihin rin kasi tayo dito eh. Medyo nakakatakot. Baka madaming ligaw na hayop dito.
Huwag ka mag-alala. Kung hayop ang problema mo, di mo na kailangang alalahanin yun. Takot sila sa amin. Ha? Bakit naman? Ikaw talaga, Marco. Huwag mo nang alalahanin ang sinabi nitong makulit na to. Puro kalokohan lang ang lumalabas sa bibig niyan eh. Yan. Nandito na pala tayo. Hanip, ang ganda naman sa lugar niyo. Naku, hindi naman. Teka, tatawagin ko lang si nanay at tatay Mabuti pa nga. Magpahinga ka muna dito, Sian. Sige. Nako, mahangin pala ang lugar niyo, no? Nabiyayaan sa puno ang lugar na to. Sa awa ng Diyos, hindi na kailangan ng electric fan kasi sobrang hangin na. Oo nga, nakakaingit. Sa Maynila kasi halos wala kang makitang puno. Puro mga building at bahay na. Totoo pala talaga ang nakikita ko minsan sa mga dyaryo sa bayan. Tsaka na maraming polusyon doon, ano? Ate! Nandito na po kami, Tay! Nay! Halina po kayo! Tay? Oh, Nadine. May kasama ka raw na uupa? Opo. Si Sian po pala. Mukhang malusog at sariwa. Tay. Ang ibig ko sabihin mukha kang malusog at masigla pala. Masigla. Mukhang hindi ka napagod sa pag-akyat mo dito sa amin Hindi naman lihim sa amin na masyadong nakakapagod ang daan dito. Lalo na't matarik ang aming bundok. Opo. Nag-gym po kasi ako sa Maynila Gusto mo siya? Matitikman din natin siya. Po? Wala yon. Natutuwa lang sila, Sian. O ano, kumain ka na ba, iho? Nadine, pinakain mo ba ang bisita natin? Tay, kararating lang po namin. Ano pang hinihintay nyo? Maganda na kayo ng pagkain at nakakahiya sa bisita, Ako na po ang bahala dun. Ano pang hinihintay mo dyan? Ayoko nang makupad. Bilisan mo ang kilos at nakakahiya sa bisita natin. Ay, naku, hindi nyo naman po kailangan magmadali. Hindi pa naman po ako ganun kagutom. Kahit na. Ugali namin na pakitunguhan ng maayos sa mga taong nanunuluyan dito. Pero, hindi nyo naman po kailangan magmadali. Kuya, ito Pasensya na at yan lang muna ang naihanda namin, Tinapay at kape. Uy, masarap to Hindi kayo dapat mahiya dito. Sa tingin ko, mas mabuti kung hayaan muna natin siyang magpahinga, Tay. Mahaba pa ang lilakad niya Sigurado akong pagod siya. Tama ka naman na din. Mas mabuting hayaan muna natin siya magpahinga nang sa ganun makabawi siya ng lakas. Kung ganon, ihatid niyo na magkapatid ang bisita sa kanyang tutuluyan, Opo, Nay. Halika na, Sian, para makapagpahinga ka na rin. Sige po. Hukom, hinatid namin ni Marco ang bisita sa kubo na uupahan niya. Hindi rin naman yung kalayuan mula sa bahay namin. Hindi rin kami nagtagal doon at binigyan siya ng pagkakataon para makapagpahinga. Pagbalik sa bahay, naabutan namin ni Marco sila tatay na naghihintay sa sala. Nang makita kami ay agad silang tumayo at lumapit sa amin. O ano, kumusta? Nagustuhan ba niya ang kubong inuupahan niya? Opo, Tay. Nagustuhan niya. Mabuti kung ganon. Hindi na siya maghahanap ng ibang matutuluyan. At makakain natin ang laman niya. Mukhang masarap dahil malusog at alagang-alaga. Gusto mo ba yon, mahal? Hayaan mo, sa'yo ang pinakamalaking parte, Talaga? Sabi mo yan, Oo naman, para sa'yo, mahal ko. Pangako yan, Kailan natin paghahatian? Siyempre, kailangan muna natin siyang mapanatag dito sa atin. Kapag napanatag na siya, saka natin siya aatakihin, Ay, hindi na ako makapaghintay. Ay, naku naman ng mahal ko. Hintay lang, hinay-hinay ka lang, Mapapasatin din siya. Tay, Nay. Siyempre naman. Alam ko sasabihin mo, may party rin kayo, Talaga po? Oo naman. Anong gusto niyong parte, Ano? Para kanya-kanya na kakainin natin, hindi ba? Sige, akin na lang po yung isang binti, tatay. Sige, sa'yo na yung isang leg part, O, sa'yo anak.
Nadine, anong gusto mo? Kahit ano na lang po. Sus, parang nahihiya ka pa. Hindi mo na kailangan mahiya. Kayo naman ang kumuha ng pagkain natin eh. Tay, medyo napagod po ako. Papasok po muna ako sa kwarto. Talaga? Bakit? Napapano ka? Mahal, hayaan mo na. Baka sadyang pagod ang panganay natin. Siya. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Sige na. Sige po, Tay, Nay. Teka lang po. Sasamahan ko lang po muna si ate, ha? Mabuti pa nga. Sige na. Ate, ayos ka lang ba? Kanina ka pa tahimik saka parang wala kang gana. Marco, hindi ko na kaya. Nakukonsensya na ako Ha? Ano ibig mo sabihin doon? Hindi ka pa ba napapagod sa ganitong buhay? Ha? Bakit ate? Wala ako nakikitang mali sa kanya, Marco. Mukha siyang mabait dahil kahit hindi niya tayo kilala, maayos ang naging trato niya sa atin. Talaga bang gagawin natin yan? Na ano? Nakakainin natin siya? Ate, wala na tayong magagawa Yun naman talaga ang ginagawa natin sa mga dayo, di ba? Akala ko ba buo na ang loob mo sa gagawin natin? Bakit parang gusto mo na namang suwayin ang mga salita ni tatay? Hindi ko pa kaya na magbulag-bulagan, Marco Hindi ko kaya na mapahamak ang iba. Ay, paano na? Ano balak mong gawin? May magagawa pa ba tayo? May magagawa pa ba ako? Ate, kahit gusto ko siyang tulungan, hindi naman pwede, di ba? Alam mong naiintindihan kita, hindi ba? Kahit ako, hindi ko na din gustong ginagawa natin Pero wala ka rin namang magagawa, di ba? Wala talaga. Katulad mo, wala tayong lakas para labanan sila nanay at tatay. Pero gusto ko kahit papano may alam siya. Ha? Hindi natin pwedeng gawin yun, ate. Kahit paalala lang. Ganun ba? Sige na nga. Susuportahan kita dyan. Marco, ikaw talaga ang kakampi ko rito Siyempre! Ako lang to, ate. Ako talaga ang kakampi mo. Oo na. Pakialamero ka rin kasi. Grabe ka naman, ate. Parang di mo ako kapatid Huwag ka na nga maraming sinasabi dyan. Nakakarindi ka kaya? Basher ka talaga kahit kailan. Ang dami mong alam. Maya-maya ay bigla na lang ding nanahimik ang kapatid ko. Nang tingnan ko siya ay doon ko nalaman na nakatulog na pala siya. Hindi ako dinalaw ng antok kaya naman minabuti ko na lang na lumabas ng kwarto. Madilim na ang buong paligid. Patay na ang mga ilaw kaya alam mong nagpapahinga na rin sila tatay. Kaya lumabas na ako para magpahangin. Nakasalubong ko naman si Sian. Mukhang pati siya ay hindi pa dinadalaw ng antok. Papasok na sana ako sa loob para hindi siya abalahin, pero nahiya naman ako, kaya lumapit ako at niyaya siyang magkwentuhan kami saglit. Ayoko rin kasing mailang siya sa lugar namin. Alam kong naninibago siya dahil ibang-iba ang buhay sa probinsya kumpara sa syudad. Sian, hindi ka makatulog? Baka namamahay lang. Uso nga rin yan. Madalas yan nga ang problema ng mga dating umuupa kapag nagstay sila dito sa amin. Baka nga. Hindi rin talaga ako sanay makitulog sa ibang bahay. Naku, paano ka pala makakatulog dito sa amin kung ganon? Di, hanapin ko muna yung antok. Nadine, may problema ka ba? Paano mo naman nasabi na may problema ako? Ang lalim kasi ng buntong hininga mo Hindi naman. Alam mo, Nadine, pwede mo naman sabihin sa akin kung may bumabagabag sa'yo Magkaibigan na rin naman tayo, hindi ba? Huwag kang basta-basta lalabas dito tuwing gabi, ha? Ha? Ang random mo, ano ba yun? Basta, makinig ka sa akin. Bakit naman? Ano bang meron? Mahirap ipaliwanag pero sundin mo na lang ako, ha? Ay, nako. Alam mo, ang weird mo rin pala, no? Basta, pakinggan mo na lang ako. Sige. Ano nga ba yung sinasabi mo?
iwasan mo ang paglabas sa gabi. Masyadong maraming mababangis na hayop ang nakatira dito sa bundok na to eh. O bakit mo to sinasabi sa akin? Gusto ko lang na mag-ingat ka at huwag kang basta-basta magtitiwala. Sige Nadine, susundin ko yung payo mo. Mabuti pala at nakaintindihan tayo. Naku, oo naman no? Takot ko lang kaya sa'yo. Marunong ka rin pala magbiro. Hoy, ano ba akala mo sa akin ha? Seryoso sa buhay? Magpahinga ka na. Masyado nang madilim para mag-ikot pa. Ikaw ba? Magpapahinga ka na rin ba? Magpapahangin lang ako saglit bago ako pumasok sa loob. Di samahan na kita. Hindi na kailangan. Kaya ko ang sarili ko. So, independent girl ka pala. Madalas ko na yung naririnig kay Marco. Pero siguro nga. Sige na. Magpapahinga na ako ha. Sige, pumasok ka na. Hukom, kinabukasan ay maaga akong bumangon. Naabutan ko sina Marco at Sian na nag-uusap sa bakuran. Nang maayos ko ang higaan ay saka ako lumabas at lumapit sa kanila. Mabilis kong naagaw ang atensyon nilang dalawa na ngayon ay hinihintay na ang paglapit ko. Sila nanay? Nasaan pa? Di nasa labas. Naghahanap ng pagkain. Anong pagkain ba yung hinahanap nila sa gubat? Mga hayop! Maraming hayop na makikita sa gubat. Kumakain ba kayo ng mga wild animals? Bakit? Malinis naman ang mga yun, di ba? Huwag kang mag-alala. Talaga? Hindi ba delikado, especially yung mga unknown virus at bacteria na galing sa mga kung ano-anong hayop? Lalo na at hindi naman sila na-check up. Ang tagal na namin dito, Sian. Hindi naman kami nagkakasakit. Tama, Kuya Sian. Mas delikado pa nga kung masyadong maselan di ba? Mas delikado dahil hindi masasanay ang tiyan mo sa kung ano-ano. Talaga? Alam mo, Kuya, ang inosente mo. Hindi mo alam ang mga batas para mabuhay ka sa ganitong klaseng lugar, ha? Alam mo naman kasing galing ako sa Maynila, di ba? Yun nga ang problema, Kuya. Masyado kang makabago. Marco, tama na yan. Dapat, Kuya, alam mo rin kung paano mabuhay dito. Kung gusto mo mabuhay ng matagal. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ay, Marco, ano ba? Manahimik ka na nga. Huwag mo na lang pansinin yung makulit na batang yan. Naku, ayos lang. Ang cute niya nga eh. Talaga, Kuya? Cute ako? Hindi. Katakyut ka, kaya tumahimik ka na dyan, ha? Ay, naku. Basher ka talaga kahit kailan, ate. Puro ka kasi biro. Minsan hindi ka na rin nakakatuwa, ha? Uy, chill nga tayo guys. Baka mag-away pa kayo niyan ha? Kami? Mag-aaway? Naku, sanay na ako sa kanya, Kuya. Mas magugulat ako kung hindi niya ako pagsasabihan. Oh, narito pala kayo. Nay! Naku, kanina pa po kayo hinahanap ni ate. Bakit? May problema ba? Nagulat lang po ako na wala kayo. Parang hindi ka na nasanay sa amin, Nadine. Bakit po pala? May problema po ba? Ayun nga, pinapatawag kayo ng tatay nyo. Po? Bakit daw po? Abay, huwag ka na maraming tanong. Alam mo na ang dahilan nun. Nanay, kasama po ba ako? Oo, at may paplanuhin pa yata kayo. Pero ano po yun? Huwag ka nang maraming tanong at pumunta ka na lang sa tatay mo, ano ba? Opo, nanay. Ate, halika na. Sige, Kuya Sian na. Sige. Pasensya na, ha? Saglit lang naman sila. May gagawin lang. Babalik din. Ay nako, ayos lang po yun. Sige. Mauuna muna kami, iho, ha? Sige po. Mag-ikot-ikot ka muna. Marami ka namang makikita dyan. Opo, salamat po. Tahimik naming tinahak ang likod bahay. Naabutan namin si tatay na abala sa pagkain ng hilaw na manok habang nakaupo siya sa gilid ng bahay. Ginala ko pa ang paningin ko sa takot na baka may makakita sa kanya, pero laking pasasalamat ko na wala naman akong nakitang tao. Tuluyan naming naagaw ang atensyon niya nang makalapit kami. Tahimik na umupo si Marco sa tabi niya habang pinapanood siya sa pagkain.
Maya-maya pa ay binabana niya ang manok saka dinilaan ng mga daliri bago niya ituon ang buong atensyon sa amin. Oh, kumusta? Nakuha niyo ba ang loob ng dayo? Ano? Anong klaseng tinginan yan, ha? Tay, Ano? baka po pwedeng ibalato nyo na lang siya sa amin? Anong ibalato? Ano? Naduduwag kayo? Hindi naman po sa ganun, pero... Naduduwag ka nga, tama ba? Tay, naaawa po kasi ako sa kanya eh. Naaawa ka, ha? Sa atin bang walang makakain? Hindi ka naaawa, ha? Hindi naman po ganun ang ibig kong sabihin, Tay. Baka lang po pwedeng... Baka po pwedeng hindi na tayo pumatay. Naririnig mo ba ang sarili mo, Nadine? Anong kakainin natin kung hindi tayo papatay? Pagganahin mo nga yung utak mo at huwag puro awa ang pairalin. Tay, pwedeng tama na po. Huwag mong sabihin pati ikaw may kaparehong ideya sa kapatid mo. Ano? Ba't hindi ka makasagot? Hindi po, Tay. Siguraduhin mo lang, Marco. Dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo kung hindi kayo susunod sa plano ko. Tay, ano po bang plano nyo? Marco, Huwag niyong painitin ang ulo ko, Nadine. Dahil hindi ako natutuwa sa mga lumalabas dyan sa bibig mo. Tay, mabait po si Sian. Maawa naman po tayo sa kanya. Ate, tama na. Huwag mo nang questionin pa si tatay. Hindi ka ba naaawa, ha, Tay? Tumahimik ka na! Hindi magbabago ang desisyon ko. Sa kabilugan ng buwan natin siya pagsasaluhan. Mahal, hindi ba pwedeng tumikim kahit konti lang? Para sa baby natin, pwedeng-pwede. Tay! Ayoko nang makarinig ng pagtatalo tungkol dito, Nadine. Tay, ako na po ang bahala kay ate. Pagsabihan mo yung kapatid mo, Marco. Hindi ako natutuwa sa pagiging tanga niya at inutil. Opo, tatay. Gusto kong alalahanin ninyo na hindi tayo mabubuhay ng awa. Naiintindihan mo ba, Nadine? Ate, sumagot ka na. Opo, tay. Halika na nga, ate. Tara na. Sige na, malis na kayo. Nagiinit yung ulo ko eh. Akala ko ba pareho tayo ng gusto, Marco? Ate, hindi ko kayang suwayin si tatay. Pare-pareho tayo mapapahamak pag ganun eh. Pareho pa rin tayo ng gusto, hindi ba? Oo, ate. Pero hindi ako katulad mo. Hindi ko kayang kontrahin si tatay. Hindi ka ba naaawa kay Sian? Naaawa, ate. Pero may magagawa ba tayo? Hindi ba't wala rin naman? Paano natin siya matutulungan? Ate, sa tingin mo ba talaga makakatulong tayo? Baka, pwede. Basta, gusto ko siyang tulungan. Ate, tama na. Ang mabuti pa, magpahinga na lang muna tayo. Magpahinga? Tingnan mo, ang taas-taas pa ng araw. Bahala ka na nga, ate. Wala ka talagang balak tumulong, no? Saka na natin problemahin yan, ate. Pero hindi mo ba naririnig ang sinabi ni tatay? Ang sabi niya, sa susunod na kabilugan ng buwan daw natin pagsasaluhan. Pagsasaluhan ng alin? Kuya! Nandito ka pala! Sus, kanina pa, no? Hindi niyo man lang ako napansin kasi mukhang seryosong pinag-uusapan niyo, no? Ganun ba? Si ate kasi napaka-serious eh. Ano ba yun? May problema ba kayo? Wala naman, kuya. Talaga? Mukhang meron eh. Huwag mo na lang masyadong intindihin yon, Sian. Wala lang yun. Anong wala lang? Pagsasaluhan niyo ang alin? Yung mga alaga ni tatay. Pagsasaluhan natin. Nako, tamang-tama. Masarap ang Tagalog na manok kung ititinola. Oo naman. Sasabihin ko kay tatay na gusto mo yon. Ay nako, nakakahiya naman. Wag na kaya. Hindi ka dapat mahiya. Ang bili ni tatay, tratuhin ka ng maayos. Oo nga, kuya. Kaya hindi ka dapat mahiya. Dumaan ng maghapon at nalibang lang kami sa tawanan hanggang sa pumasok na si Sian sa kwarto niya. Nang dumating ang gabi, nagsimula na akong humakbang palabas. Kasunod ko si Marco na tahimik lang din. Nagsimula kaming maglakad sa kabundukan para maghanap ng makakain.
Kaiba kina nanay at tatay ay lihim kaming kumakain ng mga ligaw na hayop para hindi na makapambiktima. Nang matapos kaming kumain ni Marco, ay bumalik na rin kami sa bahay. Bumagal ang lakad namin nang mapansin namin si nanay na nasa itaas ng bubong. Pilit niyang dinudukdok ang bubong na pinagtutuluyan ni Sian. Nagkatinginan kami ni Marco bago kami humakbang papalapit sa kanila. Tay, ano pong ginagawa niyo? May usapan tayo, di ba? Pabayaan niyo ng nanay niyo. Buntis siya, kaya karapat dapat na ibigay ang anumang hilingin niya. Pero tay, may usapan tayo, di ba? Tikim lang naman. Wala namang masama sa gagawin ng nanay mo. Hindi po ba mas maganda kung sa kabilugan na ng buwan nating gawin, katulad ng napagkasunduan? Ano bang problema, Nadine, ha? Bakit parang may tensyon ang boses mo? May bala ka pa rin bang kalabanin ako? Wala po. Kung ganon, hayaan mong nanay mo sa gagawin niya. Pero tay... Huwag mong sabihin na pati ikaw ay hahalin tulad sa paniniwala ng kapatid mo. Kalapastangan ng tunay para sa lahi natin ang sinasabi nyo. Inisip ko lang po na tama si ate. Kung pagsasaluhan natin ngayon si Kuya Sian, wala tayong makukuha kung hindi kabusugan. Pero alam niyo po na kung sa kabilugan ng buwan natin siya kinain at ginawang alay, ang kalahati ng katawan niya ay pwede tayong biyayaan ng higit na lakas at liksi. Kalokohan. Ha? Alam niyo po nagsasabi ako ng totoo, tatay. Sino may sabi sa inyo na pwede niyong pakialaman ang desisyon ko, ha? Walang sino man sa inyo ang may karapatan na questionin ako. Tay, wala akong balak na kalabanin ka. Gusto ko lang po na masunod ang plano para sa ating lahat. Wala akong pakialam sa opinyon ninyo. Tay, hindi kami tututol sa kagustuhan nyo kung wala tayong plano para sa kabilugan ng buwan. Ano bang gusto niyong gawin ko, ha? Hayaan ang nanay niyo na magtiis sa gutom. Baka po pwedeng alagang manok na lang muna ang kainin ni nanay. Alam mong hindi gusto ng nanay mo ang lasa ng karne ng manok. Pero tay... Tikim lang ang hinihingi niya. Huwag kayong mag-alala. Sa tingin niyo ba talaga mananatili si Sian dito kung sakaling magkaroon siya ng sugat na hindi niya alam kung saan galing? Kung papatayin naman natin siya ng tuluyan ngayong gabi, ano mangyayari? Wala, di ba? Kukuha ulit tayo ng dayo para sa kabilugan ng buwan. Hindi ba maahalata na tayo noon? Kaya hindi tayo naahalata dati, isa lang kada taon ng tao na kinukuha natin. Puro sila walang pamilya, walang nagsusumbong. Ni hindi natin alam kung may pamilya ba yung dinala namin o wala. Hindi lahat ng gusto ni nanay kailangan nating ibigay. Isipin mo mangyayari kung pagbibigyan mo siya, tay. Baka mas lalo tayong magkakandaleche-leche. Mahal, pagbigyan na natin sila ngayon. Pagbibigyan ko ang sinasabi niyo, pero sa oras na may gawin kayong labag sa kagustuhan ko, tingnan natin ang mangyayari sa inyo. Pati dyan sa lalaking dayo na dala nyo. Pinahanga niyo ko sa galing niyong bilugin ng utak ng tatay niyo. Nay, alam kong niloko niyo lang siya. Wala kayong pakialam sa sinasabi niyong ritual sa kabilugan ng buwan. At ngayon ay hasta kayo nag-aalala para doon? Kalokohan! Hindi po namin kayo naiintindihan, nanay. Huwag na kayong maglokohan. Ako ang nagluwal sa inyo. Kilala ko mga liko ng mga bitukan nyo. Kaya alam ko mga plano at naglalaro sa isip nyo. Bakit hindi mo sabihin kay tatay kung ganon? Gusto mo bang panoorin ko kung paano kayo magpakatanga para sa isang tao? Nay, hindi ko talaga alam kung nanay ka ba talaga namin eh. Yan din ang tinatanong ko sa sarili ko. Kung anak ko ba talaga kayo? Hindi ko alam kung saan nyo nakuha ang masyadong pagiging tanga. Nay, gusto lang talaga naming makatulong sa pamilya, yun lang po. Kung nabilog nyo ang tatay nyo, ibahin nyo ko. Hukom, hindi na kami nakasagot sa sinabi ni nanay dahil tuluyan na siyang sumunod kay tatay. Doon pa lang kami nakahinga ng maluwag bago kami nagkatinginan ni Marco. Napatingin ako sa paupahan bago ko niyaya ang kapatid ko na pumasok na sa bahay. Napatingin ako sa paupahan bago ko niyaya ang kapatid ko na pumasok sa bahay.
Naabutan ko si nanay na nakaupo sa hawakan ng upuan kung nasaan si tatay. Minamasahe niya ang likod ni tatay. Nang may binulong siya kay tatay, ay mas lalong tumindi ang kaba na naramdaman ko. Ano bang tinatayo-tayo niyo dyan, ha? Bakit hindi pa kayo pumasok dito nang maisara na ang pinto? Opo, tatay. Saan ba kayo nanggaling? Bakit pala nasa gubat kayo? Gabing-gabi na. Sinamahan lang po ako ni ate na maglibang. Naglaro ka na naman ba sa gubat? Hindi po. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagsisinungaling, ha? Opo. Pabayaan mo na ang mga bata. Wala namang masama kung maglaro siya, Ricardo. Ang kailangan niyang aralin ay kung paano maging malakas. Huwag hayaan na maging mahina at puro paglalaro lang ang alam. Pabayaan mo na siya. Sige na. Pumasok na nga kayo sa kwarto nyo. Ako nang bahala sa tatay nyo. Sige na, sundin niyo na lang ang nanay niyo. Sige po, tay. Mauna na po kami. Ate. Huy! Marco, ano na naman ba yun? Bakit ba ang lalim ng iniisip mo dyan? May binabala ka na naman, no? Kailangan kong itakas si Sian dito. Ano? Kailangan kong itakas si Sian. Ate, nababaliw ka na ba? Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako na mag-isip ng paraan kung paano mangyayari yun. Ate, hindi pwede yung gusto mong mangyari. Baka tuluyan ka nang mapatay ni tatay pag ganun. Hinaan mo nga yung boses mo. Baka mas malintikan tayo kapag narinig ka nila eh. Pero seryoso ka ba talaga sa pinabalak mo? Hindi ko na hayaan na mambiktima pa sila, Marco. Ayoko na. Gusto ko nang itigil to. Pero pwede kanyang mapatay sa gagawin mo, ate. Kung yun na makakapagpabago ng pananaw nila nanay at tatay, gagawin ko yun. Hindi ako sang-ayon sa desisyon mo. Hindi ba't hindi ka rin naman sang-ayon sa ganitong klaseng buhay? Hindi ba gusto mo na rin magbago? Oo, ate. Pero alam mo rin na wala tayong magagawa laban kay tatay. Alam mong wala tayong laban sa kanya. Kaya hayaan na lang nating may mamatay na namang inosente, ganun ba? Hindi naman sa ganun, ate. Pwes, yun ang dating ng kaduwagan mo. Ate, magpahinga na lang kaya tayo. Gabi na eh. Bukas na lang natin pag-usapan ng bagay na to. Sige na. Bahala ka. Basta ang alam ko lang, gagawa ako ng paraan para iligtas si Sian. Ikaw ang bahala. Basta sana, mag-iingat ka ha. Hindi mo talaga ako tutulungan? Hindi ko alam, ate. Pag-iisipan ko pa ang bagay na to. Marco, nakikiusap ako. Tulungan mo naman ako. Ay, pwede ba naman kitang pabayaan? Kapatid kita eh. Talaga? Tutulungan mo na ako? Matitiis ba kita? Hindi na ako nakatiis nung mga oras na yun. Niyakap ko ng mahigpit ang kapatid ko at ilang minuto kaming nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa tuluyan na kaming humiga at nagpahinga. Nagising ako ng saktong 3:00 ng madaling araw. Hinihingal ako at ramdam ko ang pamumuo ng pawis sa noo ko. Pumapatak yun sa aking leeg kaya naman napatayo ako sa hinihigaan. Mababaw ang tulog ni Marco kaya naging mabilis ang pagising niya. Napaupo rin ang kapatid ko at hinimas pa ang likod ko. Puno ng pag-aalala ang mukha niya nang makitang pawis na pawis ako. Unti-unti kong naramdaman ang pamimilipit ng sikmura ko kaya napahawak ako roon at napapikit. Aray! Ate, ano nangyayari? Sakit na sikmura ako eh. Ha? Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Basta ang sakit. Ate, sandali! Tatawagin ko lang si tatay ah! Aray! Tay! Ano nangyayari? Naku, hindi ko po alam. Si ate po bigla na lang siya nagising tapos namamawis. Masakit daw ang tiyan niya. Normal lang yan. Ho? Ano pong normal? Nangyayari yan sa mga aswang na nasasabik sa laman ng tao. Po? Kailangan niyang kumain ng tao at pumatay. Pero... Yun lang ang makakapagpagaling sa kanya, Marco. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Pero ano po sinasabi niyo, tay? Hindi mo ba talaga naiintindihan o nagtatanga-tangahan ka lang? Gutom ang ate mo sa laman ng tao. Yun ang kailangan niya. Magdadalawamput-isang taon na siya eh. Normal na yan para sa ating lahi. Hindi, ayoko.
Kung ganon, wala akong magagawa. Huwag niyo akong abalain sa aking pamamahinga, ha? Ate, paano na yan? Ayos lang ako, Marco. Tinatakot ka lang ni tatay. Gagaling din ako bukas ng umaga. Sigurado ka ba? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo, ha? Pero ate, paano kung hindi ka gumaling? Umarko ang aking katawan. Hindi ko yun makontrol, hukom. Kusang lumabas ang aking mga pangil. Mabilis na sinara ni Marco ang pinto ng silid nang makitang pag-alagala si Sian sa labas. Hindi ko napigilan ang aking sarili na sundan ng kanyang mga kilos. Nang akmang lalabas para sana umatake ay mabilis akong tinulak ni Marco. Inilabas niya ang tali na nasa tokador na malapit sa kama at itinali niya ako gamit yon. Sinubukan kong manlaban nang maramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at pagkalam ng aking sikmura. Amoy na amoy ko rin ang taong yon na mas nagpatindi ng gutom ko. Marco, ano ba? Pakawalan mo ako dito! Sa oras na magising ka sa katotohanan, ate, hindi mo ikatutuwa ang hinihiling mo sa akin ngayon. Pagkain. Gusto ko ng pagkain. Marco, nasa harapan na natin siya. Si Sian. Ate, uminaon ka lang. Gusto ko ng pagkain, Marco. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin yung pagkain na yan. Hindi, kilala kita. Alam kong sisisihin mo ang sarili mo sa oras na may mangyaring masama kay Kuya Sian. Hindi ko maaaring ibigay ang gusto mo. Pasensya ka na, ate. Marco, aswang tayo. Bakit ko sisisihin ang sarili ko? Nagugutom na ako, Marco. Ate, uminaon ka. Pagalahin mo ang utak mo. Ate! Marco, gusto ko ng karne. Teka, sandali. Ikukuha kita. Hintayin mo ako. Gusto ko ng karne. Nadine? Anong nangyayari? Bakit ka? Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Ayaw kitang saktan kaya lumayo ka, pwede ba? Ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Lumayo ka sa akin! Ayoko masaktan ka! What do you mean? Gusto mo bang tulungan kita sa taling yan? Huwag mo akong pakialaman! Makinig ka na lang sa akin. Pero hindi kita pwedeng hayaan na lang dyan na nakatali. Baka hindi ka maging komportable niyan. Umalis ka na! Hindi ko kailangan ng tulong mo ang pakiusap. Pero Nadine, Ayoko saktan ka! Marco! Ate, ito na! Kuya Sian, ano ginagawa mo dito? Gabing-gabi na. bakit siya nakatali? Ano bang meron? At bakit ka may dalang buhay na manok? Anong gagawin mo dyan? Kuya, bukas na lang namin ipapaliwanag sa'yo. Pwede ba yun? Pero Marco... Sige na, kuya. Marco, palabasin mo siya! Kuya, umalis ka na dito. Oo na. Sige na, bahala nga kayo dyan. Ihatid mo siya, Marco! Di ka na, kuya. Ihahatid kita. Hindi na, kaya ko na sarili ko. Alis na ako. Teka, nakalimutan mo na ba sinabi ni ate? Huwag kang lalabas tuwing gabi at maraming mababangis na hayop sa gubat. Delikado para sa'yo. Kaya sasamahan na kita pabalik ng kwarto mo. Ayos ba yun, ha, kuya? Sige na nga, bahala na kayo. Hindi ko lubos maunawaan kung paano nakapasok si Sian sa kwarto. Ngunit nakahinga rin naman ako ng maluwag nang tuluyang makalabas sila ni Marco. Pero hindi nabawasan ang gutom na nararamdaman ko. Napatingin ako sa manok na kumakahig sa sahig. Dahil hindi ko na kayang pigilan ang gutom na nararamdaman ko, ay mabilis kong natanggal ang pagkakatali sa akin at agad na dumambas sa manok na nag-iingay na. Mabilis kong sinunggaban ng kagat ang kanyang katawan. Hindi pa ako nasiyahan at muli akong kumagat dahil sa sarap ng laman. Lasang-lasa ko ang sariwang dugo at laman na kahit papano ay nagpatid ng nararamdaman kong sakit sa aking sikmura. Yun ang naabutan ni Marco nang pumasok siyang muli sa kwarto namin. Inubos ko ang manok bago ako naglinis ng aking katawan na nagkaroon ng tilamsik ng dugo galing sa hayop. Nang maging maayos na ang pakiramdam ko ay muli akong bumalik sa pagkakahiga at agad akong nakatulog. Nagising na lang ako kinabukasan na wala na si Marco sa hinihigaan niya. Bago pa ako makalabas ng kwarto, muling pumasok ang kapatid ko roon. Nagulat pa siya nang makitang gising na ako. Ate, gising ka na pala? Kailangan na nating planuhin ang pagtatakas kay Sian. Ha?
Hindi mo ba naiintindihan? Maging ako, gusto ko na din siyang kainin. Kaya mas lalo siya nanganganib dito. Kailangan na natin siyang itakas mamaya. Pero ate, sigurado ka ba? Hindi ba? Mangangaso sila tatay mamaya. Tiyak kung tayo lang sa bahay kaya alam ko mapapadali ang plano natin. Pero lagot tayo kay tatay kapag nalaman niya to. Sabihin na lang natin na hindi natin alam kung paano siya nakatakas. Sa tingin mo ba talaga, madali natin siya maluloko? Sa kalagayan ko ngayon, hindi ko kayang pagkatiwalaan ng sarili ko. Mas mabuting mapaalisan natin ang dayo bago ako muling maghanap ng laman. Pero paano na? Anong plano mo? Kausapin muna natin si Sia ng masinsinan bago natin pagplanuhan ang pagtakas sa kanya. Pero paano natin maipapaliwanag sa kanya ang mga bagay na to? Yung nakita niya kahapon tapos ngayon nabalak natin siyang itakas. Sasabihin natin sa kanya ang lahat. Ano? Yung lahat? Yun lang ang paraan na naiisip ko. Hindi ba? Mas delikado para sa atin yun. Pero yun lang ang naiisip ko, Marco. Mas malaki ang posibilidad na pagkatiwalaan niya tayo kung alam niya ang buong katotohanan, di ba? Paano kung hindi siya maniwala at isipin niya na babaliw tayo? At paano kung matakot siya sa atin? Mas lalong di natin siya mapoprotektahan kagaya ng gusto mo. Wala na akong pakialam. Kumakapit na lang ako sa katotohanan. Ay, alam ko ang bagay na yun, ate. Kitang-kita ko. Pero ang dami pa ring tanong sa isip ko eh. At mas lalo ako natatakot. Ano pang gusto mo mangyari, Marco? Hayaan na lang natin siyang mamatay dito? Tuloy ang pagsaluhan, ganun ba? Hindi ate, pero akala ko ba gusto mo akong tulungan at hindi mo ako iiwan sa desisyon kong to? Pero hindi ko din kasi alam na ganito ang plano mo, ate. Pagpapakamatay na ito eh. Huwag mo na akong sermonan at kailangan na nating magmadali. Kailangan maipaliwanag natin sa kanya ang lahat bago ang pag-alis nila tatay. Para naman mahaba ang oras natin na itakas siya at wala na maging sagabal. Hindi ko talaga alam, ate. Hindi mo na kailangan magsalita, Marco. Ako nang bahala. Sa tingin mo ba talaga? Hayaan kitang mag-isa sa lahat ng ito, ha? Hindi mo rin ako matiis, no? Siyempre, ikaw na lang ang kakampi ko sa lahat ng ito eh. Kuya Sian. Ay, good morning! Magandang umaga. Ano, ayos ka na ba? Oo. Mabuti naman pala kung ganun. Ay nako, pinag-alala mo ako eh. Akala ko may nagawa akong atraso sa'yo kaya kagalit sa akin. Nadine siya nga pala. Anong nangyari? Bakit ka nakatali kagabi? Yun ba? Naglalaro kami ni ate kagabi ng pulis-pulisan. Napikon siya kaya mainit ang ulo. Ganun ba? Pinag-alala mo ako. Mabuti na lang talaga at maayos ka na ngayon. Ha? Hindi wala. Huwag mo na lang pansinin. Ganun ba? Sian, may gusto kong sabihin sa'yo. Ano yun? Seryoso mo naman. Medyo kinakabahan ako Yung nakita mo kagabi? Wala yun. Huwag mo nang isipin. Ako naman ang may kasalanan kasi nangialam pa ako eh. Kuya, makinig ka muna sa sasabihin ni ate Nadine. Sana sa lahat ng maririnig mo ngayon, paniwalaan mo pa rin kami. Kinakabahan ako Yung nakita mo kagabi, gawain ko na yun. Hindi ba? Sinabi namin na sa gubat kami kumukuha ng mga pagkain. Oo. Kinakain namin sila ng buhay. Ha? Kuya Sian, aswang kami. Ano? Seryoso ba kayo? Hindi namin ilalagay sa ganitong kadelikadong sitwasyon ng mga buhay namin kung nagbibiro lang kami. Bakit nyo ito sinasabi sa akin? Paano? Kakainin nyo na ba ako? Anong gagawin nyo sa akin? Itatakas ka namin dito. Wala kaming balak na masama sa'yo. Teka, bakit nyo naman gagawin yun? Kasi hindi namin gusto to. Wala lang kaming pagpipilian kundi sundin ng utos si tatay. Ano? Bakit? Ano bang balak niya? Balak ni tatay na kainin ka sa darating na kabilugan ng buwan. Hindi ka ligtas dito dahil maging ako hindi na kinakaya ang laman ng mga hayop na palagi kong kinakain. Hindi ba kayo mapapahamak sa gagawin nyo? Kuya, huwag kang mag-alala. Kaya namin ang mga sarili namin. Anong gagawin nyo? Ihanda mo na mga gamit mo. Siguruhin mong huwag mong ipapahalata ang mga kilos mo kina tatay. Pagkatapos? Kapag umalis sila tatay mamayang hapon, dun ka namin itatakas. Kuya,
Sigurado ka bang naniniwala ka sa amin? Wala naman akong pagpipilian, di ba? Pasensya na kung nailagay ka namin sa kapahamakan. Akala ko kaya ko na ang gusto ni tatay pero hindi pa rin pala. Akala ko kaya kong protektahan ka. Pero sa nakita mo kagabi, alam mo nang ibig sabihin nun. Bakit? Anong meron? Sa saktong kabilugan ng buwan, kaarawan na ni ate. Pag 21 na siya, mas magiging uhaw siya sa tao. Kaya naman hindi ka na namin mapoprotektahan kapag nangyari yun. Magiging ganap na siyang abwak katulad ni nanay. Pero... Hindi na tayo dapat mag-aksaya ng oras. Sa oras na makahalata si tatay, tapos ang plano natin. Kaya maghanda ka na siyan. Sige. Ate, ayos ka lang ba? Wala kang dapat ipag-alala, Marco. Alam mo ang tingin pinapahiwatig ni kuya, hindi ba? Wala akong panahon para sa mga ganung bagay. Mas kailangan natin siyang itakas dito at siguruhin ang kanyang kaligtasan. Bakit parang umiiwas ka sa mga tanong ko? Huwag mong sabihin Marco, wala. Hindi maaari. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, ate? Parang hindi lang ako ang kinukumbinsi mo eh. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Dahil kilala kita, ate. Huwag mo na akong tanungin tungkol sa walang kwentang bagay na yan. Hindi maaari ang sinasabi mo. Mabuti pa ihanda mo na ang mga gagamitin natin. Ang alin? Kumuha ka ng langis. Ano, langis? Yung ginagamit nila tatay. Mas mapapalakas tayo ng langis na yun sa oras na kailangan natin silang labanan. Teka, hindi ba kabilin-biliran ni tatay na hindi natin maaaring gamitin yun? Sa tingin mo ba talaga may silbi pa ang mga bilin niyang yun kung susuwayin natin ang pinakamahalaga niyang utos? Ang huwag patakasin ng bihag? Hindi na nagbigay ng opinyon ng kapatid ko na lubos kong ipinagpasalamat. Tahimik ang dumaan na oras hanggang sa nakita namin ni Marco ang mga sarili namin na nasa harapan na ng pinto at nakikinig sa bilin ni na tatay na paalis na. Siniguro namin na hindi kami mahahalata kaya tanging pagsang-ayon lang sa kanilang bilin ang aming ginawa. Nang masiguro naming nawala na talaga sila tatay, mabilis naming kinatok ang pinto ng kubo ni Sian. Bitbit na niya ang kanyang mga gamit na daladala niya papunta rito. Wala na kaming inaksayang oras. Tinulungan siya ni Marco na bitbitin ang maletang daladala niya at mabilis naming tinahak ang pinto palabas ng bahay. Puno ng pagmamadali ang bawat hakbang namin sa takot na makahalata sila tatay at mabalikan kami sa bahay at maabutan kami sa ginagawang pagtakas. Nasa kalagitnaan na kami ng kabundukan nang biglang magpakita si tatay kasama si nanay. Agad kaming napahinto sa aming paglalakad. Tay, bakit po kayo bumalik? May nakalimutan po ba kayo? Sana sinabi niyo na lang sa akin para ako na lang ang kumuha at sumunod sa inyo. Hindi niyo na kailangan pang bumalik, diba? Anong ginagawa niyo, ha? At bakit kasama niyo ang panauhin? Gusto lang niya pong sumama sa amin ni ate na maglibot dito sa atin. Sinama na namin dahil mukhang nababagot na po eh. At sa tingin niyo'y mapapapaniwala niyo ako sa isang kasinungalingan? Papunta pa lang kayo, ngunit ako'y nakailang balik na. Mga hangal, sinong maniniwala na nababagot lang yung bisita? Kita kong dala-dala na niya lahat ng gamit niya eh. Ha? Hindi po namin kayo maintindihan, tatay. Ganun ba? Sige nga, bakit niyo dala-dala yung mga gamit niya? Ano? Ako pang lulukuhin at pagtataksilan niyo? Para saan, ha? Para sa isang taong dapat ay pagkain lamang natin? Na dapat nating pagsaluhan? Hindi na kayo natuto at pinili niyo pa rin ang kahibangan na nasa isip niyo! Pero nay, kaibigan na po namin si Kuya Sian. Manahimik ka! Akala ko pa naman ikaw ay aking mapagkakatiwalaan higit sa kapatid mong hangal. Pero iisa nga lang pala ang likaw ng mga bituka niyo. Mga taksil. Dahil hindi namin gusto ang mga bagay na pinipilit niyo sa amin. Kailanman hindi kami naging masaya sa mga plano niyong pag-atake at pagpatay. Kailan niyo maiintindihan na yun ay para sa atin, ha? Hindi tayo mabubuhay kung puro awa ang paiiralin natin. Huwag puro emosyon ang pairalin niyo. Utak at kalamnan ang kailangan niyong paganahin kung di niyo nais na mamatay. Patayin niyo man kami ngayon. Hindi namin yun pagsisisihan dahil sa huling pagkakataon, nagawa namin ang bagay na hindi kami pinilit na gawin.
Hindi talaga kayo nakikinig ano? Mas gusto niyo masaktan? Pwes, ibibigay ko yun sa inyo. Sian, tumakbo ka na. Ha? Hindi ko kayo kayang iwan. Tumakbo ka na, tumakas kuya. Kaya na namin ang bagay na to. Sa tingin mo ba talaga ay hahayaan ko siyang makatakas? Tay, tama na. Ibalato nyo na lang po sa amin to ni ate. Huwag nga kayong tanga. Sa tingin niyo ba, kapag nakatakas siya sa atin, tuloy-tuloy lang ang kanyang pananahimik? Sa harap namin ay unti-unting nagpalit ng anyo ang mga magulang namin. Si tatay ay nagkaroon ng mga kaliskis at lumiit ang mga kamay habang humaba ang mga paa. Nagkaroon siya ng napakahabang buntot na kanyang binasiwas. Mahahaba ang kanyang mga pangil. Ang panga ay sadyang mukhang malakas. Si nanay ay nabalot ng itim na balahibo ng ibon. Ang mga mata niya ay nanlilisik at mabilis na nakakalipad dahil sa pakpak. Mabilis na gumapang sa lupa si tatay. Balak niyang sunggaban ng kagat si Sian na mabilis kong naitulak. Ako ang pumalit sa pwesto ng binata, kaya ako ang nataplisan ng pangil ni tatay. Mabilis na sumirit ang dugo sa binti ko. Ngunit hindi ko na yun ininda. Siniguro kong malakas ang sumunod kong pagtulak kay Sian para tuluyan siyang mapalayo nang makitang bumulusok si nanay at handa ring umatake. Kuya Sian, tumakbo ka na. Ayoko! Hindi ko kayo iiwan! Makinig ka sa amin. Kaya namin to, kaya tumakas ka na. Huwag mo na kaming alalahanin. Hindi kaya ng konsensya ko na iwan lang kayo. Lalo pat kayong nagligtas sa akin. Hindi lahat na nagliligtas kailangan tawaran ng utang na loob. Huwag mong kalimutan na kami nagdala sa iyo sa lugar na to. Kami pa rin ang may kasalanan kung bakit mo nararanasan to. Hindi mangyayari to kundi dahil sa amin. Kaya wala kang dapat ikahiya kung iiwan mo kami. Pero Nadine... Tumakbo ka na! Nakahinga lang ako ng maluwag nang tuluyang nawala sa paningin namin si Sian. Mabilis siyang nakatakbo. Dinig namin ang galit na huni ni nanay bago niya mabilis na ipinagaspas ang pakpak para mahabol si Sian. Nagulat ako nang dumampot ng bato si Marco at saka siya naglabas ng tirador. Yun ang madalas niyang gamitin sa tuwing mga ngaso kami ng pagkain. Tinirador niya si nanay at natamaan sa bandang pakpak. Naagaw niya ang atensyon ng aming nanay. Galit na lumipad papalapit sa amin si nanay. Nang mapansin ko ang pag-atake ay mabilis akong nagbago ng anyo para kahit papano ay mapigilan siya. Nabalot ng maitim na balahibo ang katawan ko. Katulad ni nanay ay naging tuka ang bibig ko. Ang mga mata ko ay namula at nanlisik. Mabilis akong lumipad sa tabi niya at saka sinubukang ipagaspas ang pakpak upang hindi niya maatake ang kapatid ko. Ginamit niya ang kanyang mahabang tuka para matangay ako, dahilan kung bakit naging mabilis ang pagbalik ko sa anyong tao ng sugatan. Ate Nadine, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Marco. Ate, galit na sila tatay. Alam naman natin ang mangyayari to, di ba? Pero hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Hindi ko akalain na kaya kang saktan ni nanay. Traidor na ang tingin nila sa atin, Marco. Hindi na ba talaga tayo makakauwi sa bahay, ate? Tayong dalawa na lang simula ngayon. Tayo naman talaga magkakampi, hindi ba? Tayo na lang, Marco. Ate, huwag ka mag-alala. Poprotektahan kita. Ikaw ang poprotektahan ko. Di mo naman kailangan pala ng proteksyon ko eh. May nagpoprotekta naman sa'yo eh. Sino? Di si Kuya Sian. Naku, tigilan mo ako sa pang-aasar na yan dahil hindi ako natutuwa. Ususi ate, pakipot pa. Manahimik ka na nga, Marco. Hukom, nanlaki ang mga mata ko nang mula sa likod ni Marco ay mabilis gumapang si tatay papalapit sa amin. Kitang-kita ko ang kanyang malaking bunganga na handa ng sunggaban si Marco, kaya mabilis kong itinulak ang kapatid ko. Nakita ko rin ang pangangatal niya nang makita ang naglalaway na bunganga ng aming ama na handa ng sumunggab. Kahit na humakbang kami palayo ay mabilis pa din ang ginawang paggapang ni tatay. Halos matumba ko nang mabuwal ako sa nakausling ugat ng puno habang tumatakas kami sa bayawak na anyo ni tatay. Nang lumingon ako ay halos manlaki ang aking mga mata at wala sa sariling itinulak si Marco para palayuin siya at makatakas dahil papalapit na si tatay sa amin. Ate, ano ginagawa mo? Bakit mo ako tinutulak? Tumakbo ka na. Iligtas mo na ang sarili mo. Ano?
Nababaliw ka na ba? Hindi! Di kita iiwan dito! Bilisan mo na, Marco. Umalis ka na. At ano? Iiwan mo ako mag-isa, ha? Makinig ka sa akin. Iligtas mo sarili mo. Sige na. Hindi! Sabay na lang tayong mamamatay dito kung iiwan mo rin ako mag-isa! Masakit ang paa ko at namamagana. Hindi ko na kayang tumakbo kaya iwan mo na ako. Iligtas mo na ang sarili mo. Bakit ko gagawin yun? Ano silbi ng buhay ko kung wala na akong kasama? Ano ka ba, Marco? Huwag mo nga akong dramahan dyan. Pero ate! Marco, ano ba? Tumakbo ka na. Hanapin mo si Sian. Magsama kayo. Magalit ka man sa akin o hindi? Hindi kita iiwan! Sabay tayong mamamatay kung sakali! Lalaban ako, ate! Hindi ka pa nagbabagong anyo, Marco. Wala kang laban kay tatay. Wala akong pakialam! Tay, sige! Lumapit ka! Subukan mo! Marco, ano ba? Kaya ko to, ate! Napakatigas talaga ng ulo mo. Sa tingin mo ba kanino ako nagmana, ha? Hindi ito ang oras para sa biro mo, ha? Pero hindi ako nagbibiro, ate! Umalis ka na. Pakiusap, umalis ka na, Marco. Tumakbo ka na. Hindi! Mamamatay tayo ng sabay kung yun ang mangyayari at ibibigay ng Diyos na nagbabantay sa lahat! Nang marinig namin na papalapit na si tatay, ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tuluyan ang nagpaalalay sa kapatid ko para makatayo. Nahirapan man ako, ngunit sinubukan kong bilisan ang aking paghakbang para hindi kami maabutan, ngunit sa bilis ng paggapang ni tatay ay hindi din kami masyadong nakalayo. Isama pa si nanay na halos mapaghiwalay kami dahil sa pagbulusok para umatake sa amin. Gamit ang mahahabang kuko ay halos matangay niya ako kung hindi lang ako nakailag. Pinahawak ako ni Marcos sa kanyang balikat bago niya muling kinuha ang kanyang tirador at saka namulot ng maliit na bato bago yung tinira kay nanay. Narinig namin ang malakas niyang pag-iyak nang matamaan niya ang pakpak ng aming ina. Kusang bumulusok ang katawan ni nanay sa lupa bago siya mag-anyong tao. Halika na, ate! Tumakbo na tayo! Halika na. Nasaan na kaya si Kuya Sian? Sana kahit paano ligtas siya. Sana nga nakalayo na siya dito o hindi kaya nakababa na ng bundok. Sana nga, Marco. Sana nga. Magpahinga muna kaya tayo dito. Sila nanay, baka maabutan tayo. Wag muna, ate. Sa tingin mo ba hahayaan ni tatay na iwan niya si nanay? Buntis si nanay. Hindi niya yun pababayaan at iiwan para habulin lang tayo. Pero sigurado ka dun? Sa palagay mo, sa tagal nating nasaksihan ng pagmamahal ni tatay kay nanay, sa tingin mo iiwan niya kahit nasugatan siya dahil natamaan mo? Hindi. Marco? Nadine? Kuya Sian! Sandali, anong nangyari sa inyo? Ikaw, paano ka? Ayos ka lang ba? Bakit? Paano? Halatang kay ate ka lang may pakialam mo. Ha? Hindi, biro lang. Bakit nga? Duguhan ka na din. Ayos ka lang ba? Inatake kayo nila Mang Ricardo? Oo, nahagip siya ni tatay. Kailangan nating magamot yan. Baka mapano ka pa. Hindi, ayos lang ako. Mas mabuting makahanap tayo ng mas ligtas na lugar para mapagtaguan. Akala ko ba sigurado ka, ate, na hindi na tayo masusundan ni nanay? Mas mabuti pa rin na mag-ingat, hindi ba? Kung sa bagay, tama ka. Natutuwa pala ako na nakaligtas ka at nakinig ka sa akin, Sian. Naku, takot lang niya sa'yo. Itigil mo na nga yung pangaasar mo at magsimula ka na maghanap ng pagtataguan natin. Hindi kita pwedeng iwan dito, ate. Huwag kang mag-alala, Marco. Hindi ko pababayaan ang kapatid mo. Naman? Kala mo naman talaga. Marco, manahimik ka na, pwede ba? Una. Sadali lang, hahanap lang ako ng mapagtataguan natin, ha? Sige, bilisan mo lang. Huwag ka lang masyadong lumayo at baka makasalubong mo pa sila. Oo na, ate! Pinanood ko ang kapatid kong humakbang papalayo pagkatapos niya akong alalayang umupo sa nakausling malaking bato. Nang mawala si Marco ay ramdam ko ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ni Sian. Kaya hindi ko maiwasang hindi mailang, lalo na nang maramdaman kong umupo siya sa tabi ko. Dinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Salamat pala, Nadine, ha? Para saan naman? Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa ginawa niyong pagligtas sa akin. Alam kong malaking bagay ang kapalit nun sa inyo. Yun ba? Matagal na namin gustong lumayo ni Marco. Hindi lang namin magawa dahil sa takot kami kay tatay. Gusto naming huwag nang makapanakit pa ng mga tao. Kumakain ba talaga kayo ng tao?
Bakit? Natatakot ka ba? Ha? Hindi Sino bang matatakot eh? Ang ganda mo kaya. Sira. Seryoso ako. Likas na sa aming mga aswang ang magandang itsura. Ginagamit din kasi yun ng iba para makapambiktima. Ha, talaga? Oo. Nako, mabuti na lang pala. Na, Nagandahan ako sa'yo at nakilala kita. malas mo nga eh. Ikaw ang nakasalubong namin sa dami ng tao sa bayan nung nakaraan. Para sa akin, hindi ko kamalasan. Binigyan ng Diyos yun para makilala kita. Ewan ko sa'yo, puro kabiro. Nadine, paano kung sabihin kung kaya ako nagdesisyon na sumama sa inyo dahil sa'yo? Sian, pwede ba tigilan mo ko? Nahulog ako sa'yo nung unang beses pa lang kita nakita. Nagandahan ka lang sa akin, yun. Siguro nga, nung umpisa. Pero Itigil mo na to. Walang patutunguhan ng usapang to. bakit naman? Alam mo kung anong klaseng nilalang ako. Pero sa kabila nun, niligtas mo pa rin ako, hindi ba? Iniligtas kita, hindi para sa'yo. Para yun sa sarili ko. Dahil hindi ko na masikmura ang ginagawa ng mga magulang ko sa mga biktima na ako mismo nagdadala. Kung ibang taong nadala ko sa paupahan, tutulungan ko rin siya. Pero Ate! Nakakita na ako ng pwede nating tuluyan pansamantala. Tulungan mo na akong makatayo na makapunta na tayo doon at makapagplano. Sige ate! tutulungan na kita, Marco. Hindi na. Kaya ko ng kapatid ko. Pero Hindi na. Halika na, Marco. Kaya ko na si ate, kuya. Sumunod ka na lang sa amin sa paglalakad. Malapit lang naman ang nakita kong kuweba na pwede nating pagtaguan. Sigurado ka bang hindi ka nakita ni na tatay? Sa palagay ko, bumalik na sila sa bahay eh. Hindi ba may tama si nanay? Hindi dapat tayo makampante. Alam mo kung gaano katuso si tatay. Hindi niya tayo patatakasin basta-basta, lalo na at malaking atraso natin sa kanya. Huwag kang paranoid dyan ate. Patutuloy ako kinakabahan sa'yo eh. Mas maiging may kaba para maging alerto tayo sa kahit anong oras. Kuya Sian, kumusta ka dyan? Tahimik natin ah. Ayos ka lang ba ha? ayos lang ako. Sabihan mo lang ako kung may problema ka ha? Sige Yan! Yan oh, nandito na tayo! Ligtas ba tayo rito? Malayo na to sa bahay, kaya sa palagay ko, ligtas naman ang pananatili natin dito ng isang gabi. Sige, okay. Halika na Kuya Sian. Pasok na! Dahil walang mauupuan sa kuweba, ay nagkanya-kanya kaming pwesto sa sulok doon. Mabuti na lang at walang mga paniking nagambala. Siguro ay napaalis na din ni Marco nung naghanap siya ng lugar. May kinuha si Sian sa bulsa niya at bigla kaming napaatras ni Marco nang makitang posporo yun. Nagtaka siyang napalingon sa amin. Bakit? May problema ba? Kuya, sisindihan mo ba yan? Sana para may ilaw tayo. Ha? Anong problema ron? Takot kami sa apoy. Hindi kami pwedeng lumapit. Ay, naku, pasensya na hindi ko alam. Pasensya ka na rin kuya ha. Alam namin na hindi ka sanay sa dilim eh. Hindi, ayos lang. Hindi ko naman alam na takot pala kayo sa apoy. Ate, Bakit? may naisip ka na bang plano? Dapat makaabot tayo sa kabilugan ng buwan. Kaarawan ko na yon at sigurado ako na kaya ko na silang labanan kung sakali. Kung ganun, mag-iingat na lang tayo at huwag masyadong lumabas para hindi tayo matiktikan, tama? Tama, pero paano kayo kakain? Nasa gubat tayo, kuya. Kahit sa malapit, makakahanap tayo ng hayop. Pwede kang makihati sa mga hayop na mahuhuli namin. Lutuin mo na lang o ihawin. Tutal, may dala ka naman palang pangsiga sa apoy eh. Yun na lang nga lang ang gagawin natin. Doble ingat para mapanatiling nating ligtas ang isa't isa. Hukom, gaya ng balak namin, ay isang beses lang kami sa isang araw lumabas. Kung minsan ay nakakaramdam ako ng pagkauhaw sa dugo, kaya dumidistansya ako kay Sian. Pinaliwanag naman ng kapatid ko ang nangyayari, kaya naman hindi na naging mahirap ang aking pag-iwas. Kung minsan ay di ko na din siya makita dahil siya mismo ang lumalayo. Hanggang sa dumating na nga ang araw na hinihintay namin. 21 kaarawan ko na. Nang umagang yun ay ramdam ko na ang unti-unting paggapang ng lakas sa aking katawan. Kaya naman nang dumating ang gabi, mabilis kong hinanda ang sarili para mangaso. Gamit ang aking bagong bilis ay matuling kong tinakbo ang kagubatan.
Mabilis akong nakahuli ng kuneho. Nasa akmang hahakbang na ako pabalik, ngunit natigilan nang makita si tatay. Seryoso at puno ng galit ang mga mata. Hindi ko akalain na nakuha mo na ang lakas mo. Wala rin namang kwenta dahil mananatili kang mahina. Hanggang dyan ka na lang lalo na at pinagpalit mo kami para sa tao. Tay, hanggang kailan niyo maiintindihan na hindi ko kayo pinagpalit? Sadyang hindi ko lang kinaya ang mga bagay na gusto niyo. Hindi namin gustong pumatay ng tao. At sa anong paraan tayo mabubuhay kung hindi tayo papatay? Sa pagkain ng mga hayop? Nadine, minsan na nga lang tayo sa isang taon nakakakain ng karni ng tao, ipagkakait mo pa? Isipin mo ang nanay mo. Buntis siya at higit niyang kailangan ng laman ng tao para sa kapatid mong nasa kanyang sinapupunan. Kaya nating mabuhay na tanging hayop lang ang kinakain, Tay. Hindi natin ikamamatay ang bagay na yun. Huwag mo nang subukang baguhin ang isip ko. Gusto kong maliwanagan kayo. Sabi ko, manahimik ka na. Inaamin ko, Hukom, hindi pa nakaanyong aswang si tatay ay sadyang malakas na siya. Kaya hindi na ako nagulat nang sa isang iglap ay mabilis niya akong naiangat sa lupa. Tumalas ang kanyang mga kuko at ang mga mata ay nanlilisik. Mabilis ang kanyang naging pagkilos hanggang sa nakaramdam ako ng sakit sa aking likod, dulot ng pagtama ko sa malaking puno matapos niya akong ihagis. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay sa galit hanggang sa makaramdam na ako ng pag-agos ng dugo sa aking leeg. Ngunit di ako natinag doon. Sinagot ko ang galit sa mga mata niya. Nadine! Narito pa pala ang tinakas niyong walang silbi! Ate! Tay! Bitawan mo na si ate! Manahimik ka! Akala ko pa naman na ikaw ang pag-asa ko, ngunit maging ikaw ay sinuway ako. Dahil hindi ko na po gusto ang mga ginagawa nyo. Hindi ko na rin matim ang mga gusto nyo mangyari, Tay! Manahimik ka! Mga duwag! Wala akong mga anak na duwag at walang silbi! Hindi totoo yan! Sadyang hindi mo lang naiintindihan kung saan kami nagmumula. Hindi nyo kami sinikap na intindihin, Tay. Manahimik ka! Hindi ko kailangan ng paawa mo. Ayaw mo lang marinig na maski ikaw ay may pagkukulang bilang ama. Kailanman hindi nyo kami inintindi at binigyan ng pagkakataon na sabihin sa inyo ang mga bagay na gusto naming iparating sa inyo. Ang sabi ko, manahimik ka na! Ha! Ate! Bakit mo sinampal si ate? Nakikita mo na, Marco? Ganyan ang mangyayari sa iyo mamaya sa oras na mapatay ko ang ate mo. Talagang kaya niyo yun, Tay? Oo! Dahil mga traidor kayo! Mas gugustuhin ko maging traidor sa pamilyang to kesa bitawan ng kaisa-isang paniniwala at desisyon na ginawa namin. Isa lang ang kinabiliban ko sa iyo. Nakuha mo ang tapang at lakas ng loob para sagutin ako. Hindi na ako mananahimik. Ayoko nang itago ang mga bagay na dapat alam nyo bilang mga magulang namin kayo. Bitawan mo na si ate, Tay! Huwag niyo na siyang sakalin! Sa palagay mo ba ay pakikinggang kita, ha? Wala akong anak na mahina at hindi nag-iisip. Duwag at walang silbi. Mananatili kayong mga walang silbi para sa akin, kaya ang dapat sa inyo ay mamatay. Bitawan mo siya! Kung kailangan mo, di ba? Akala ko ay mananatili kang walang silbi, tao. Dumistansya kay Sian ang kapatid ko nang kunin niya mula sa bulsa ang posporo. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang hawak niyang kawayan na may tela sa dulo. Ngunit yun ang kanyang sinindihan, dahilan para mabilis na umapoy. Walang takot siyang lumapit sa aking ama habang nilalapit kay tatay ang hawak niyang kawayan. Mabilis na lumayo si tatay, dahilan kung bakit niya ako nabitawan. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa amin, ngunit dahil sa apoy na hawak ni Sian ay hindi siya makalapit. Hanggang sa makarinig kami ng pagaspas ng mga pakpak at ang pamilyar na huni ni nanay. Nang tumingala ako ay mabilis ko siyang nakita. Bumitiw ako sa pagkakahawak ni Sian at unti-unting lumayo sa kanya para makapagpalit ng anyo. Ate, sigurado ka bang kaya mo? Hindi mo kailangan mag-alala, Marco. Pero hindi mo pa nagagamay ang lakas na meron ka. Alam mong wala na tayong ibang pagpipilian ngayon. Kaya kong tumulong na din. Hindi mo kailangan gawin ang bagay na ikapapahamak mo. Hindi ko kailangan ng tulong, Sian. Kaya kong bagay na to.
Sa palagay niyo ba talaga matatalo niyo kami? Higit na biyasa sa pakikipaglaban ang inyong ina. Wala ka sa kalingkingan niya, Nadine. Ngunit alam mo rin na buntis siya. Higit siyang matanda sa akin kaya mas malakas ako kaysa sa kanya. Anong silbi ng lakas na walang kaalaman? Anong silbi ng kaalaman kung wala ka ng lakas para makalaban? Manahimik ka! Ayokong makarinig ng pagyayabang mo. Dahil alam mong totoo ang sinasabi ko, Tay. Ipakita mo sa akin ngayon ang sinasabi mong lakas. Huwag kang masyadong magyabang. Kanino pa ba ako magmamana, Tay? Hindi ko na nagugustuhan ang tabas ng bibig mo. Hindi ko na rin gusto pa na makausap ka. Bago pa makaatake si tatay, ay mabilis akong nagsaibon. Lumipad ako hanggang sa nasa harapan ko na si nanay. Gamit ang aking pakpak ay lumikha ako ng malakas na hangin sa pamamagitan ng pagaspas nito. Naging dahilan yun kung bakit hindi makagalaw si nanay. Sinamantala ko ang pagkakataon na yun. Lumapit ako sa kanya at tinusok ang kanyang mga mata. Sigurado akong narinig ni tatay ang pag-atungal ni nanay, kaya nang mapabaling ako saglit sa lupa ay nagtatangis na ang kanyang bagang. Dahil sa aking ginawa ay kusang bumaba ang paglipad ni nanay. Dala ang kawayang may apoy, humakbang si Sian papalapit kay nanay. Napatungal ng malakas si nanay dahil sa sakit na nararamdaman nang bahagyang tumama ang apoy sa kanyang paa. Kahit gustuhin niyang lumipad ng mataas ay hindi niya magawa dahil sa bahagyang pagkakasunog ng kanyang pakpak. Wala kang respeto! Nanay mo pa rin ang iyong inatake! Bastos ka! Ate! Kaya mong tapusin ang inang nagpalaki at nag-alaga sa'yo? Hindi niyo kami inalagaan at minahal, tatay! Pinalaki niyo kami dahil lang responsibilidad niyo ang bagay na yun! Ito ba ang natutunan niyo sa pagsama sa taong to? Wala akong tinuturong masama, Mang Ricardo. Kung ang pagsasabi ng totoong nararamdaman ay masama na, paano kayo magiging mabuting magulang? Usapang pamilya to kaya manahimik ka! Matagal na tayo hindi pamilya, tay! Ginawa niyo lamang kami ni ate na taga-deliver ng pagkain niyo kada taon, hindi ba? Aba, kung makapagsalita ka ay parang hindi kayo nakikinabang sa mga bagay na inuutos ko. Kita niyo na! Hindi niyo napansin na wala kaming kinakain sa mga taong dala namin. Ang mahalaga sa inyo, mabusog kayo. Wala kayong pakialam sa iba. Manahimik ka na, pwede ba? Bakit ba ayaw niyo marinig ang mga boses namin? Bakit ayaw niyo buksan ang mga mata niyo na makita ang pagkukulang niyo bilang ama? Ang sabi ko ay manahimik ka na! Hindi ako makagalaw sa ambang pag-atake ni tatay. Mabuti na lang ay mabilis na nakaharang si Sian. Sinikap niyang ilapit ang hawak niyang apoy kay tatay, dahilan kung bakit hindi makalapit ang ama namin sa kapatid ko. Halos mapababa ako ng paglipad nang biglang naging mabilis ang pagsalubong sa akin ni nanay. Gamit ang kanyang bilis ay halos hindi na ako makagawa ng pag-atake, ngunit hindi ako sumuko. Sinubukan kong lumayo sa kanya bago ko siya dinagit sa pakpak gamit ang aking kuko. Nang sinubukan niya makawala ay saka ko lang siya tuluyang binitawan. Hindi siya makalipad dahil sa nabaling pakpak hanggang sa bumagsak sa lupa. Tuluyan siyang nanghina at bumalik sa anyong tao. Nanatili ako sa itaas. Pinanood ko kung paanong tinakbo ni tatay ang distansya nila ni nanay. Kahit na bakas ang pagmamahal sa kanilang dalawa, ay wala akong naramdamang awa. Siguro dahil kailanman hindi nila ipinaramdam sa amin ang pagmamahal na yon. Mahal, Mahal, nandito na ako. gusto kong itigil mo na. Ano? Hayaan mo na sila sa gusto nilang gawin. Huwag mo nang pahirapan ang mga anak natin. Pero ginawa nila sa ito. Hindi ako papayag na hindi nila pagbayaran ang bagay na ito. Para sa akin, mahal. Nakikiusap ako. Hindi. Tama na. Hayaan mo na sila. Marco, anak. Ano, Nay? Sa huling sandali lang kayo magiging mabuti, ha? Patawarin niyo sana si nanay. Bakit ngayon pa? Bakit kung kailan hindi na kayo makakabawi? Patawad, anak. Manahimik ka na. Tandaan mong may mga anak ka na hindi mo minahal. Yun ang baunin mo sa impyerno. Nagulat ako nang buong tapang na inagaw ni Marco ang hawak na kawayan ni Sian. Siya mismo ang nagtarak ng tulis ng kawayan sa katawan ni nanay, dahilan para tuluyan siyang mamatay.
Dinig ko ang kanyang mga daing at ang galit na pasigaw ni tatay, ngunit naging bulag na ang kapatid ko sa galit. Hindi niya ininda ang mga pag-atake ni tatay. Mas lalong nagalit ang aming ama dahil sa ginawa ni Marco. Isang wasiwas ng kanyang buntot ay nagawa niyang patumbahin ang mga puno. Ang kanyang atungal ay nagbigay ng kakaibang kilabot sa akin. Mabilis na nakailag sina Sian at Marco sa mga punong natutumba, ngunit hindi tumigil sa paghabol si tatay. Ang bawat punong madadaanan niya ay tuluyang magpapatumba ng isang wasiwas lang ng kanyang buntot. Halos manlaki ang mga mata ko nang sa isang iglap ay nabagsakan na ng malaking puno ang kapatid ko. Hindi siya makagalaw dahil sa bigat nito hanggang sa tuluyan na siyang naabutan ni tatay. Ano? Papatayin niyo ako? Patayin niyo na ako! Bilang ganti sa ginawa ko sa pinakamamahal mong asawa! Huwag mo siyang gagalawin, halimaw! Papatayin kita, hayop ka! Kuya, sa tingin mo ba kaya mo? Ano, tay? Patayin mo na! Tapusin mo na rin ako! Marco, ano ba? Nanunod ang ate mo. Hindi niya magugustuhan ang mga bagay na lumalabas sa bibig mo. Kuya Sian, alam kong hindi mo pababayaan si ate. Ate, alam kong hindi ka pababayaan ni kuya. Huwag ka mag-alala. Sa tingin mo ba talaga ay magiging masaya siya sa gagawin mo? Ang tagal! Ano ba? Patayin mo na ako! Marco! Kusa akong napalapit sa kapatid ko nang makitang susunggaban na ng kagat ng magaling naming ama si Marco. Gamit ang aking tuka ay mabilis kong natamaan ang kanyang mga mata na naging dahilan ng kanyang mababang boses ng pag-atungal. Hindi ako tumigil doon, hukom, at hindi natinag si tatay kahit na alam kong nag-iisang mata na lang ang gumagana sa kanya. Sinubukan niya akong atakihin gamit ang kanyang malaki at matibay na panga, ngunit mabilis akong nakalipad papalayo. Nang makatsyempo ay muli akong lumapit bago ko tinuka ang kanyang ulo. Umatungal siya ulit at habang iniinda ang sakit, muli kong tinuka ang isa pa niyang mata. Hindi ko yun pinakawalan hanggang sa tuluyang mabunot ang aking tuka. Sinenyasan ko si Marco na lumapit, dala ang kawayan na may apoy. Bago pa mapabaling ng tingin ng aming ama, ay mabilis na inilipat ni Marco ang hawak kay tatay. Alulong at ungol niya ang narinig sa gubat hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng buhay. Ate, malaya na tayo! Sa wakas, hindi na natin kailangan sumunod sa mga bagay na hindi natin gustong gawin. Wala nang magbabawal sa atin, ate! Wala nang magdidikta at magkokontrol sa atin. Masaya ako para sa inyo. Masaya rin ako na nailigtas ka namin, kuya. Alam mo, ikaw ang kaisa-isang desisyon na ginawa namin para sa sarili namin. Talaga? Ang iligtas ka ang unang bagay na nilabag namin sa mga magulang namin. Pero namatay sila. Wala kaming pagsisisihan doon dahil napakasama nila, kuya. Hindi ko alam kung matatawag na normal ang buhay namin dahil kailanman hindi naman kami nakaranas ng luwag nang kasama pa namin sa bahay sila nanay at tatay. Nang matapos namin ang enkwentro ay bumalik kami sa bahay. Doon kami nanatili kasama na si Sian. Hindi na siya bumalik pa sa paanan ng bundok at nagsimulang manligaw sa akin. Hinayaan ko na lang din dahil wala naman na akong rason para tanggihan pa siya. Minsan ay sumasama siya sa amin ni Marco ng mga aso at mabilis din naman siyang matuto. Kaya naman hindi nagtagal ay sinagot ko na siya at naging kami na. Dahil nga tinalikuran na kami ng aming lahi ay wala na ring makapagtanong kung ano ba talagang nangyari, kaya naman nagpatuloy kaming mamuhay ni Marco ng tahimik. Napatunayan kong hindi kalabisan ang magmahal ng isang tao. Walang masama na magmahal ng ibang lahi. Basta ba tapat kayo sa isa't isa, ay kailanman hindi magiging masama ang pagmamahal.